Alam niyo ba na ang low blood sugar hypoglycemia ay isang medical emergency na pwedeng mangyari sa kahit sino, lalo na sa may mga diabetes o kahit minsan lang sa araw kung hindi ka kumain ng tama. Kung hindi maaagapan, pwedeng mauwi sa seryosong problema, pagkahulog o kahit coma. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang 15 signs ng low blood sugar at bawat isa ay may paliwanag at aral para matutunan natin kung paano maagapan ito sa pang-araw-araw na buhay. Kung gusto ninyo ng mga ganitong health tips at gusto ninyong manatiling safe araw-araw, huwag kalimutang mag-subscribe at i-follow ang channel na ito para lagi kayong update. 15 warning signs ng low blood sugar. Number 1, pagkaramdam ng gutom o biglaang cravings. Kapag bigla kang nagutom kahit kakakain mo lang, sinyalis ito na bumababa ang blood sugar mo. Ang katawan natin ay parang makina na nangangailangan ng gasolina at ang glucose ay pangunahing enerhiya. At kapag bigla kang nagutom, ito ay signal ng parang warning light. Kailangan mong kumain agad. Huwag itong baliwalain. Minsan ang simpleng fruit o juice ay makakapagligtas sa iyo sa pag-iwas ng mas seryosong sintomas. Number 2, panginginig o tremors. Ang katawan ay nagre-react sa kakulangan ng glucose sa pamamagitan ng panginginig. Ito ay dahilan na naglalabas ang katawan ng stress hormones tulad ng adrenaline para i-boost ang sugar. Kaya pwede kang makaramdam ng panginginig sa kamay, paa, buong katawan. Kapag naramdaman mo na ito, itigil mo na ang ginagawa mo at kumain ka ng mabilis na source ng sugar bago lumala. Number 3, pagpapawis ng sobra. Ang malamig at malagkit na pawis ay sinyalis ng hypoglycemia. Kahit hindi ka mainit o nag-exercise, pwedeng bumagsak ang sugar at mag-trigger ng sweat glands. Huwag baliwalain kapag nakaramdam ka nito. Humanap ng maayos na pagkain o uminom ng may asukal. Ito ay paalala ng katawan na nakikinig ito sa mga pagbabago sa blood sugar mo. Number 4, pagkahilo o lightheadedness. Kapag bumaba ang blood sugar, naapektuhan ng utak at balance ng katawan. Kahit simpleng pagtayo lang, pwede kang matilt o parang umikot ang mundo mo. Iwasan ang biglaang gumalaw. Number 5, pananakit ng ulo. Kapag bumaba ang sugar, nagkakaroon ng stress sa utak na nagdudulot ng pananakit ng ulo. Hindi dahil sa stress o pagod. Minsan ang headache ay sinyalis na kulang ang glucose na ginagamit ng utak para mag-function. Kumain ng tamang pagkain at huwag basta painkiller lang ang inumin dahil pwedeng lumala kung hindi maaagapan. Number 6, pagkawala ng focus o hirap mag-concentrate. Ang utak ay nangangailangan ng glucose para sa malinaw na pag-iisip. At kapag hindi ka makapag-focus sa trabaho, school o kahit simpleng task, maaaring low blood sugar ang dahilan. Always remember, makinig sa katawan mo, bigyan ng priority ang pagkain at hydration para manatiling alerto. Number 7, pagkabalisa o anxiety. Ang hypoglycemia ay nakakaapekto sa mood. Kung bigla kang kinabahan, nag-aalala ng walang dahilan, pwede itong dahilan kulang ka sa sugar sa utak. Tandaan, hindi lang stress ang dahilan ng pagkakabalisa. Minsan, katawan mo lang ang nag-a-alert, kumain ka bago mag-panic. Number 8, pagiging irritable o mabilis magalit. Ang kakulangan sa glucose ay nakakaapekto sa emotion. Kung bigla kang nainis, nagalit sa simpleng bagay, baka signal na low blood sugar ka. Tandaan, kapag nararamdaman mo ito, huminto ka, huminga ng malalim at kumain muna bago gumawa ng desisyon at mag-react sa iba. Number 9, hindi lang sa high blood nangyayari to. Pagkakaroon ng mabilis na pagtibok ng puso, palpitations. Sinyalis ito na stress response ng katawan mo sa low blood sugar. Ang puso ay nagtatry mag-pump ng mas mabilis para maabot ang utak at katawan. Paalala lang, huwag itong baliwalain. Kumain ng mabilis na sugar source at magpahinga para bumalik sa normal ang tibok ng puso. Number 10, pagod na pagod o pagkahina. Kapag low ang sugar, hindi sapat ang energy sa katawan. Tip lang, parang battery ang katawan. Kapag mababa ang sugar, nagkakaroon ng fatigue kahit hindi ka nag-exercise. Yan, palagi ninyong tatandaan, huwag pilitin ang sarili, kumain at magpahinga kasi pwede kasi magdulot ito ng aksidente o pagkahulog kung hindi mo ito maaagapan. Number 11, pagkabulol o hirap magsalita. Kapag severe na yung pagiging low blood sugar mo, maapektuhan ang brain function mo kasi hindi na sapat yung sugar na umaakyat sa utak. Minsan, nahihirapan ka ng bumuo ng simpleng pangungusap. Ito ay malakas na warning signs na huwag maghintay kumain agad ng sugar at humingi ng tulong. Number 12, pagkakita ng blurred vision o panlalabo ng mata. Ang mata ay sensitibo sa glucose levels. Kaya hindi lang siya nangyayari sa high blood sugar, nangyayari din pala siya sa low blood sugar. Kung malabo ang paningin, baka low blood sugar na.
So yan guys, always remember, hindi lang nangyayari ito sa high blood sugar, yung paglabo ng mata. Dito, huwag magmaneho o mag-operate ng equipment, humanap ng maayos na pagkain para agad na maibalik sa normal. So yun guys, kapag kayo may history kayo na mababa ang blood sugar, huwag kayo basta-basta magmamaneho o pupunta sa mga matataas na lugar kasi may chance na pwede kayong malaglag or madisgrasya. Number 14, pagkalito o disorientation. Kapag hindi mo alam kung nasaan o ano ang ginagawa mo, sinyalis na critical na ang blood sugar. Lalo na kapag hindi mo na makontrol ang sarili mo, immediate glucose source at tulong ang kailangan. Number 15, pagkawala ng malay o coma. Pinaka mapanganib na epekto ng severe hypoglycemia. Dito sa hypoglycemia, ito ang pinakaseryosong stage. Laging may handang pagkain, i-monitor ang blood sugar, at kung may emergency, tawagan agad ang ambulance. Yan ang 15 warning signs ng low blood sugar na dapat nating bantayan. Tandaan, huwag hintayin na maging malala bago kumilos, laging may handang pagkain, i-monitor ang blood sugar levels at pakinggan ang signal ng katawan.